Matinding pangungulila ang nararamdaman ng ilang overseas Filipino workers sa Japan ngayong nalalapit na ang Pasko. Isa sa mga nagiging sandala nila ang mga Filipino community roon. Tiniyak naman ng Migrant Workers Office sa Japan na nakatutok sila sa kalagayan na mahigit 300,000 OFW roon. May unang balita, si Bea Pinlac. Pagpasok ng Burr months, simula na ang Paskong Pinoy. Sinasabit na ang mga parol. May mga nangangaroling. Maraming sabik ipagdiwang ang Pasko kasama ang kani-kanilang pamilya. Pero para sa ilang overseas Filipino workers sa Osaka, Japan, panahon daw ito ng pangungulila. 1 taong gulang pa lang ang anak ng caregiver na si James nang huli niya itong makita. Ngayon, nag-aaral na ang anak niya na sa video call na lang niya nakakausap. Pag sinabi kasing Pasko sa atin, kailangan talaga sabi, sama-sama talagang pamilya. Pero wala po kasi akong magawa, kailangan magtiis pa. Sobrang hirap. And then nagpapalakas na lang sa akin, after work, makita ko yung anak ko kahit sa video call na lang. Si Reyda naman, kinailangan magtrabaho sa Japan dahil hindi raw sapat ang sinasahod niya sa Pilipinas para buhayin ang kanyang pamilya. Kailangan mo talagang magsakripisyo para din sa kanila at saka sa pangarap mo. Kailangan mo talagang maging matatag. Malaking bagay raw para kila James at Rayden na may natatakbuhan silang samahan ng mga Pilipino sa Osaka gaya ng grupong OISA. Tumutulong kami sa pamilya namin at the same time tumutulong kami sa community dito sa Japan at saka sa Pilipinas. Kapwa natin Pilipino yan, papabayaan ba natin? Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, mahigit 300,000 na ang Filipino community sa Japan. Patuloy pa raw itong lumalago dahil sa mga nagbubukas pang trabaho para sa mga Pilipino sa Japan, lalo na sa mga pabrika. We are very highly regarded in terms of the employment that we fulfill here for their needs. Talagang maganda po ang image ng Filipino dito sa Japan. Aminado ang embahada na hamon pa rin para sa ilang OFW ang aralin at intindihin ang wika sa Japan. Even the Japanese government is already revising some of the programs that they have here. Kasi gusto po nila that the sufficient training is given to our Filipino workers para din naman mas long-term yung opportunities nila dito. Tiniyak naman nila na tinututukan ng Migrant Workers Office o MWO ang kalagayan ng libo-libong OFW doon. Kung may problema po, our MWO officers and staff are reachable. Para kay James at Rayden, hindi biro ang buhay OFW. Sabik man muling makapiling ang pamilyang naiwan nila sa Pilipinas, lalo na ngayong Pasko, malaking ginhawa raw na may mga kababayan sila sa Japan na itinuturing na nilang pamilya. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.